Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayon ay kalawang araw ng ating Triduo sa karangalan ni Santa Maria Magdalena. Patuloy nawa nating hilingin ang panalangin ni Santa Maria Magdalena upang katulad niya, maging bukas tayo sa pagkinig sa salita ng Diyos at gayon din magkaroon tayo ng kababahan ng loob. Sa pasimula po ng ating pagdiriwan na banal na misa upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami pagbigyan na magkamit ng kalugong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang simula ng aklat ni Propeta Jeremias. Ang aklat na ito ay sulat ng mga sinabi at ginawa ni Jeremias na anak ni Hilcias at isang saserdote sa Anatot. Sa lupain ng lipi ni Benjamin, sinabi sa akin ng Panginoon, pinili na kita bago ka ipaglihi upang maging propeta sa lahat ng bansa. Sinabi ko naman, Panginoon, hindi po ako marunong magsalita. Bata pa po ako. Subalit sinabi niya sa akin, huwag mong sabihing bata ka. Sinusugo kita, kaya't humayo ka. Ipahayag mo sa lahat ang aking iuutos sa iyo. Huwag mo silang katakutan, pagkat ako'y sa iyo at iingatan kita. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Pagkatapos, iniunat ng Panginoon ang kanyang bisig. Hinipo ang mga labi ko at sinabi, hayan, ibinibigay ko sa iyo ang dapat mong sabihin. Ibinibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihan sa mga bansa at mga kaharian. Sila'y punutin at ibagsak, lipulin at iwasak,
ibangon at itatag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kuplihan at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mabagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may iwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw, puon pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipod-punan siya ng makapal na tao. Saka sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. At nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may binhi na laglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw, ito ay natuyo, palibhas ay walang gaano ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nagbuhay, may tig 100, may tiga-60 at may tig-30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang may pandinig ay makinig. Ang may pandinig ay makinig. Lahat tayo, mga kapatid, ay pamilyar sa maring nadidinig natin sa mga magulang kapag sila ay mayroong sinasabi sa atin
At ano po yun? Yung pumapasok sa isang tenga at lumalabas naman sa kabilang tenga. At sa ating mga Pilipino, pag sinabing ganun, ang ibig pakulugan doon ay hindi mo pinakikinggan yung sinasabi ng iyong magulang. Kasi nga, papasok lamang ito sa isang tenga at lumalabas lamang ito sa kabilang tenga. Ang hulugang hindi mo pinakikinggan o ayaw mong pakinggan at unawain ang sinasabi ng iyong magulang. At hindi na siguro yung mga magulang, maging mga taong mga nasa paligid sa atin. Pero sa Ebanghelyo, iba yung kahulugan ng may pandinig ay makinig. Ito tumutukoy hindi lamang sa pisikal na tainga natin, na kung saan ito yung bahagi ng ating katawan, kung paano tayo nakakapakinig. Kung dito sinabi ito ni Jesus sa may pandinig ay makinig, ay hindi tumutukoy sa panloob na disposisyon ng bawat sa atin upang makita ang pamamaraan ng Diyos, upang malaman ang kalooban ng Diyos, at upang mapakinggan talaga ang tinig ng Diyos, ang salita ng Diyos na dumadating sa atin. Hindi lamang sa pamamagitan ng pagpapakinggan sa salita ng Diyos, kundi maging sa ating pananalangin at gayon din sa iba't ibang karanasan ng bawat isa sa atin. Kaya mahalaga na tignan natin, tayo na may pandinig ay talaga bang bukas at handang makinig sa salita ng Diyos, sa ating Panginoon, at maging sa ating kapwa na may magandang intensyon kapag sila ay mayroong sinasabi o pinapaalala sa bawat isa sa atin. Totoo mga kapatid, isa siguro sa may magawa natin ngayon ay yung makinig. Hindi ko alam ngayon kung kayo po ay nakikinig o dili kaya maaaring nakatingin kayo dito sa altar pero ang isip natin ay iba ang nilalaman. Kaya maganda na pagtuunin na din natin ng pansin itong salitang ito ng Panginoon na ang may pandinig ay makinig upang sa ngayon maggabayan ng bawat sa atin. Kasi sa Ebanghelyo, sinabi dito nung talinhaga na nagasik ng binhi ang isang magsasaka. At ito ay nalaglag sa iba't ibang uri ng lupa. Meron sa gilid ng kalsada, meron sa dawagan, meron sa masukal, at meron din namang binhi na nalaglag sa mabuting lupa. At ang mga imahe ito, mga kapatid, tumutukol sa atin sa disposisyon natin kung paano natin maaaring tinatanggap at pinakikinggan ang salita ng Diyos. Kasi mas madaling maging katulad ng mga lupa na hindi maganda. Na para baga matigas, punong-puno ng dawagan o nasa gilid ng karsada. Pero ang paanyaya sa atin ay maging mabuting lupa ang bawat isa sa atin. Kaya paano ba magiging mabuting lupa upang sa ngayon ay matanggap natin at mapakinggan ang salita ng Diyos? Isang maganda pamamaraan dito ay yung magtaglay tayo ng katangian ng kababaan ng loob. Humility. Kababaan ng loob, humility. Pag sinabi natin kababaan ng loob ay makita natin ang ating sarili sa kung sino tayo, hindi lamang sa harapan ng tao, kundi makita ang ating mga sarili sa harapan ng Diyos mismo. At kapag nakita natin ating mga sarili sa mismong harapan ng Diyos, makikita natin yung ating matinding pangangailangan sa Diyos at yung ating kahinaan, yung ating kaliitan. Ito yung ginawa ni Jeremias sa ating unang pagbasa nung siya ay hirangin bilang isang propeta. Anong kaagad-agad sabi niya sa ating Panginoon? Panginoon, hindi po ako marunong magsalita. Bata pa po ako. Panginoon, hindi pa ako marunong magsalita. Bata po ako. Pero bagamat gano'n naging tugon ni Jeremias, ay pinaging dapat siya ng ating Panginoon. Nilinis ang kanyang kalooban, nilinis ang kanyang labi upang sa gayon siya ay makapagsalita sa ngalan ng Panginoon
sa panahon ng mga ang Israel ay nasa bingit ng pagkasira, ng pagkawasak dahil sa kanilang kawalang katapatan sa tipan na ginawa ng Diyos sa kanila. Yung makilala ni Jeremias sa kanyang sarili sa harapan ng Diyos at ng kanyang pangailangan na linisin. At yung mga kapatid, isang magandang pamamaraan kung paano tayo magiging mabuting lupa. Yung makita ang ating mga sarili sa harapan ng Diyos, yung may kababaan ng loob. Yung salitang humility, mula sa salitang Latin na humus or humus, ang ibig sabihin nito ay earth, lupa. Kaya di magandang paalaala sa bawat sa atin na makita yung pangangailangan natin parating sa Diyos ng kanyang gabay. Dahil kapag nakita natin at tinanggap ang salita ng Diyos, makita natin kung paano tayo magiging mabunga. Makita natin kung paano tayo maging instrumento ng Diyos upang maipahayag ang kanyang kalooban. Mga kapatid, nawa magkaroon tayo parati ng kababaan ng loob upang handang makinig, hindi lamang sa salita ng Diyos, kundi maging sa mga tao na mayroong magandang intensyon sa bawat isa sa atin. Dahil sa ating pakikinig, doon magagabayan tayo ng Diyos, at kapag tayo nagabayan ng Diyos, magbubunga sa atin ang kanyang salita, magiging mabunga ang buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Sabihin natin sa Diyos ang ating mga pagnanais sa isang mayamang anin sa mundo, habang ating nasa salamin ang hindi matabang lupa sa ating buhay. Ating itutugon, Panginoon, gawin mo mong mabunga ang aming buhay. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang simbahan, magbunga ng mayamang ani sa pamamagitan ng katapatan at dedikasyon ng kanyang mga lingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang ani ng katarungan, naway magbuhat sa hindi makasariling paggawa ng mga pinuno, mambabatas at hukom ng gobyerno. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga magsasaka na nagpapagal sa bukid, naway umani ng bunga ng kanilang ipagawa at makatulong sa kaunlad ng sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga may sakit na nahihirapan sa mga kasawian sa buhay, naway masiyahan sa ani ng papalakas ng loob mula sa kanilang mga kaibigan at komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga tapat na yumao, naway makarating sa kanilang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito, ang pasasalamat at intensyon ni Angel Boy Cruz Jr., kini pasasalamat din na Cindy Shane Bautista, Paling Vasquez at pamilya. Patuloy nating dalangin ang natatayang kahilingan ni na Carmen Manghas at Rachel Tubana para sa managliliman ng kanilang karawan na sina Panpilo Ken Iyogs Jr. at James Vasquez, at para sa maagang paggaling at pagbuti ng kalusugan ni na Carmen Maria Cristina Laderas Manginao, Belen Alberca,
Alberca at Marian Cruz. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Orlando, Angel, Lourdes, Magdalena, Rio, Emilio II, Danilo, Rodelio, Rodolfo, Emilio, Pablo, George, Jasmine, Antonio, Filomeno, Gabino, Jasmine, Gilberto, Catalina, Mercedes, Purita, at Jasmine. Ating idulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Mapagmahal na Ama, tulungan mo kaming makapagdulot ng mayamang ani sa namang iyong itinanim sa aming mga puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa'yo manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinagutos ng araw ay yung pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon na iyong mga lingkod at paspasan mo ito ng kapanalang ng iyong kaloob sa mga alin ni Abel na lupa mo'y kinalugod, upang ang mga handog ng bawat sang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ng iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin iyong pagmamahal. Sa pag-ibig pinila sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay na anak mong naglagak sa amin ng katiyakan na kalamaboy kami sa pili mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan.
Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon. Iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, dinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay lumitahin, sarili ay inihain, bilang pagkahitinungin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabukol sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ringapin mo sa imbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at Dennis sa aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kalibanagan. Kaawaan mo at magintapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaisa ng mga apostol, si San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin mo nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilios lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paglooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at pagbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Cordero ng Diyos, narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong bayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ipinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabago ng dudulot na iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, pumahay tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magpasalamat